Sobrang nakakatakot, sobrang nakakapangilabot, tumindig yung mga balahibo ko sa nangyari habang tayo ay kumukuha ng content sa isang White House. Talagang sobrang hindi mo alam kung anong gagawin mo sa sobrang takot mo dahil ang dami mong naririnig ng mga boses, iba't ibang klaseng boses, may umihiyaw, may sumisigaw na akala mo ay nasa impyerno. Nakatakot ang pangyayari. Ang nangyari sa akin habang ako ay kumukuha ng isang content sa isang abandonadong bahay dito sa lugar na ito. Mayroon kasi akong nakitang isang bahay na isang bahay na malaki na kulay puti at malayo sa kabiasnan. Napagpasyahan kong una ng content dahil ayon po doon sa mga tao na nakatira malapit lang sa nasabing bahay na ito daw ay isang bahay na maraming kababalaghan ang nangyayari. So sinubukan ko pong pasukin yung bahay na yon para malaman natin kung talagang totoo yung mga naririnig nating mga balibalita na ito daw ay may nagpapakitang mga white lady, may naririnig daw silang mga iyak na mga tao na tila ay nasusunog sa isang impyerno, narinig silang maiyak na mga sanggol, kung ano-ano na lang daw yung nakikita nila at naririnig nila sa bahay na ito. So napagpasyahan ko po, sinubukan ko yung sarili ko kung talagang malakas ang loob ko at kung kaya kong pasukin yung bahay na abandonadong ito. Pumunta ako sa bahay na ito mga alas 6 ng hapon, nag-aagaw ang dilim at ang liwanag. So siyempre dahil maliwanag pa at nakikita ko pa ang lugar, inikot-ikot ko muna yung kabahayan. Inikot ko yung baba at ang paligid ng bahay na ito. Inakyat ko rin yung taas. Tinignan ko yung mga kwarto, talagang wala na mga gamit yung bahay na ito dahil nga abandonado na yung bahay na ito. Sa simula pa lang nakaramdam na ako ng konting takot dahil parang lumalaki or tumatayo yung mga balahibo ko dito sa batok. Pero sabi ko iba to, parang talagang totoo yung naririnig kong mga kwento na talagang may mga nangyayaring hindi maganda sa bahay na ito or kung mga may nakatira sa bahay na ito. Pero siyempre dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi ako natatakot at kaya ko ang kumuha ng content sa bahay na ito, kaya nilakasan ko yung loob ko. Siyempre nagdasal muna ako bago ako pumasok sa bahay na yan. Pagkatapos kong umikot-ikot sa mga kabahayan, sa kabahayan na ito, na malaking bahay na ito na kulay puti na sinasabi nilang may nakatirang mga ibang tao o mga engkanto, kung ano-ano pang mga nakatira sa bahay na ito. Umupo muna ako sa may bandang sala dahil maliwanag pa naman at walang signal doon. Ang ginawa ko po doon ay nanood-nunod muna ako ng mga video sa aking cellphone. So habang ginagawa ko yon, palalim ng palalim yung gabi, may pailan nila na akong naririnig na mga hindi ka nais-nais na mga paramdam, no? Katulad halimbawa may narinig ka mga apak sa ilalim ng bahay dahil nasa second floor ako, may narinig ako mga apak, may narinig ako mga kalabog-kalabog doon sa ilalim ng bahay, pero hindi ko pinapansin yon dahil sabi ko baka aso lang, hindi kaya pusa or daga na nagabulan doon sa ilalim. Siyempre hindi ko pinansin. Sa madaling salita, natulog na ako mga alas 9 ng gabi. Natulog na ako mga alas 9 ng gabi. Siyempre bago ako pumunta dyan, may dala rin akong kumot sa kaunan dahil siyempre para mayroon ako magamit. So habang natutulog na ako, siguro mga 3 oras ako natulog, mga alas 9, tamang-tama mga alas 12 ng hating gabi, nakaramdam ako, nagising ako dahil nakaramdam ako ng kakaiba na talagang nararamdaman ko. Parang parang may bumubulong sa akin, parang may mga hangin na pumapasok sa bintana at may bumubulong at tinatanong kung sino ka, ba't ka nandito, anong ginagawa mo rito, yung mga ganon. Pero so doon na nagsimula yung kunting takot ko, as in kinatatakot na talaga ako kasi iba na talaga, pero kailan ko lakasan ang loob ko dahil kailan kong labanan kung ano man yung mga espiritu na nandoon sa bahay na yon. So ayun na nga, mga alas 12 na ng gabi,
nakagising ako dahil nga sa ganun, may naririnig na ako mga sigaw, may narinig na ako mga batang sanggol na umiiyak, may narinig na ako na parang sigaw ng mga tao na hirap sila, na parang akala mo sinusunog sa impyerno. Narinig ko mga kalabog, may narinig ko mga kadina na hinihila, na halo-halo na yung mga naririnig ko. So talagang nakaramdam na talaga ako ng sobrang takot. Siyempre ginawa ko po ay nagdasal ako. Sabi ko, Lord, huwag mo po akong pabayaan dito, gumagawa lang po ako ng content. Yan, ganun, kung ano pa nga sinasabi ko sa Lord, natulungan ako. So sa madaling salita, yung mga tunog, yung mga naririnig ko mga boses na mula sa malayo ko siya naririnig, gagang nararamdaman ko palapit sa akin yung mga ito. So, siyempre nakahiga pa rin ako, nakatalukbong ako ng kumot at nakaganon ako dahil nga natatakot na rin ako dahil mag-isa lang ako doon. So, mamayang konti, narinig ko naman yung isang lagabog ng paa galing sa baba na talaga akala mo ay napakalaking tao na naglalakad mula sa baba dahil sobrang lakas talaga ng apak paakyat doon sa taas sa hagdan, kasi maririnig mo talaga yung paa niya, yung apak niya sa hagdan paakyat papunta doon sa tinutulugan ko, sinihigaan ko. So, sa sobrang takot ko talaga, tinakpan ko yung tainga ko para hindi ko marinig yung mga kalabog ng paa na yon. Saka yung mga sigaw na para hirap yung mga sigaw ng mga tao, at saka yung mga sanggol na umiiyak, at yung parang may nakikita kang mga anino na hindi mo alam kung ano ibig sabihin nun, kung tao ba yun o ano ba yun, o multo ba yun o manananggal o ano, basta ganon. So, tinakpan ko yung tainga ko para hindi ko marinig yung kalabog ng malaking tao na yon na naaninag ko, napakalaki siya, at hindi ko alam kung kaprito o anong klaseng nilalang ito. So, habang tinatakpan ko yung tainga ko, naramdaman ko na yung kumot ko ay hinihila. Natatakot talaga ako. So, hinaramdaman ko na yung kumot ko ay hinihila na ng tao na to pababa. So, hanggang nawala na yung kumot sa ulo ko dahil hinihilan niya na pababa. So ginawa ko, tinakpan ko naman ang mukha ko. So mamaya kung din naramdaman ko, hinahawakan na ng tao yung paa ko. Parang inaapakan yung paa ko, parang yung dibdib ko, parang iniipit niya na dahil gusto niya akong sakalin, no? So sobrang takot ko, nagpupumiglas ako dahil gusto ko makawala, gusto kong tumakbo dahil sobrang takot ko na talaga. So dahil sa nagpumiglas, tumakbo dahil nagdatingan na yung mga sanggol na umiiyak, yung parang mga tao sa impyerno, pinagtutulungan na nila ako. Dahil talagang hinihila na ako sa kung saan bahagi ng aking katawan. Sobrang takot ko, tumakbo ako pababa sa hagdan at nalaglag ako sa hagdan. Nung nalaglag ako sa hagdan, sobrang kakatakot talaga. Nakagising ako. Panaginip ko lang pala yung nangyari sa akin.